Hi, Angie po, ang inyong lingkod. So, may pumasok lang po na tanong sa utak ko habang pauwi ako galing trabaho. Yun yung ano, para kanino ba yung pagsisikap natin? Kung ikaw ay isang ama, ina, or anak, 'di ba kung ikaw ay isang magulang, yung pagsisikap mo ay para sa mga anak mo, para mabigyan mo sila ng mga magandang buhay. At kung ikaw ay naman ay isang anak, yung pagsisikap mo para sa mga magulang mo at saka sa mga kapatid mo, di ba? So, sad to say, yung mga pagsisikap natin, yung mga reason kung bakit tayo nagsisikap, sila yung naisasakripisyo natin, di ba? Kung wala tayong trabaho na para ma-provide natin yung mga pangangailangan ng ating pamilya, kailangan nating maghanap ng trabaho. So, kung walang trabaho na available kung saan tayo nakatira, di ba? Alis tayo kung, for example, mga Pilipino, di ba? Tayo mga Pilipino, pag walang available na trabaho na makukuha natin sa lugar kung saan tayo, di ba? Pumupunta tayo, umaalis tayo pumupunta tayo sa ibang bansa para magtrabaho. At saka kung may anak ka, 'di ba naiiwan yung anak mo sa lola o sa mga tita, sa mga tito. So, yun yung mga sad reality na nag-aalaga tayo ng ibang anak para lang mabigyan ng magandang buhay yung sarili nating anak, 'di ba? So, dati nag nung nagkaanak na ako, at saka nung nag 2 years old na siya, kailangan ko siyang ipasok sa kindergarten para makapaghanap ako ng trabaho. So, as a first time mom, sobrang sakit. Nung araw na dinala ko siya sa kindergarten, tapos sabi ng nagbabantay doon nag-stay lang ako doon ng 1 hour, tapos sabi ng nagbabantay, kailangan ko nang umalis. Yun yung first time na nahiwalay ako sa anak ko. Sobrang sobrang sakit nun, sobrang sakit. Kasi ayaw ko pero I have to. So, nung pauwi ako sa bahay, naglalakad, grabe yung iyak ko na hindi ko siya talaga napigilan. Ano ako, na hindi ko siya talaga napigilan na kailangan ko siyang gawin para kailangan ko siyang iwanan doon kasi para makapag-start na ako, para masanay siya at saka makapag-start na akong maghanap ng trabaho. So, ngayon, pero ngayon, okay na kasi may nakita po akong negosyo na isa pong, digital at kahit, malaki na siya, nagti-teenager na siya. So, it's not too late pa rin na makasama ko siya right after ng school niya. Andito na ako sa bahay, kasi ano, may part-time job ako. So, after ng trabaho ko, darating rin siya dito. So, meron akong time para sa kanya, maalagaan ko siya, mapapakakain, yung gano'n. At saka nagagawa ko rin 'tong business na 'to at saka soon magki-quit na ako ng trabaho ko. So, full-time magiging full-time na ako na negosyante. So, hindi ko na kailangang magtrabaho. So, lahat ng kailangan niya mabibigay ko na rin. So, yun yung, naisip ko na bakit hindi ko 'to nakita before nung maliit siya. Pero para sa'kin hindi pa huli ang lahat, kaya binabawi ko yung mga time na hindi ko siya nakakasama. So, para po sa inyong mga nanay diyan, mga tatay at saka mga anak na gusto niyong makasama yung pamilya niyo, na kahit nasa bahay lang kayo may pumapasok na pera na puwede niyong gastusin. So, ito po ay isang magandang oportunidad po at sinasabi ko sa inyo na malaki pong naitulong sa akin. Una, sa personal growth ko, except lang po sa makukuha kong pera dito. So, marami pong mababago sa buhay niyo
kung magsimula po kayo ng digital na negosyo. So, anytime, pwede mo siyang gawin. Pag hinahatid ko yung anak ko sa training nila, sa basketball training nila, habang naghihintay ako, gumagawa ako para sa negosyo ko. So, yun po ang kainaman ng negosyong ito. So, para sa lahat po na gustong mag-inquire, message lang po sa akin or comment down below or mag-sign up po sa website ko. So, yan lang po at saka hope to see you soon. Looking forward to see you. And I hope darating yung panahon na lahat ng mga nanay, yung mga tatay, hindi na kailangang umalis na lumayo para lang mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nila. So, yan po. Yan po ang wini-wish natin, di ba? Na huwag tayong mapalayo sa ating pamilya. So, see you soon. Bye. Thank you.